pag may pumapanik dito sa ibang tao, akyat dito, ang mga balahibo nila na parang tumitindig daw, nabibigla sila. Eh sabi ko, bakit? Ewan ko kung bakit umaano. Pagpasok nila dyan, wala na, parang takot na takot sila. Dito ata na gano'n yung mga Hapon, parang headquarters nila dito. Ngayon, pagka daw dito kumakain lahat, tapos yung mga katulong may pinatay daw dito. Tagal na yun, hindi pa ako pinapanganak nun eh. Kaya kwento lang naman. Dati, dito kami sa taas. Wala nung namatay yung mister ko, bumaba na kami. Kasi nga, nahirapan akong mag-akit panaog. Ayan, doon na kami sa baba, natutulog. Doon naman sa baba, minsan naman may kumakaluskos. Makikita mo na lang, may parang may ingay, may kumakatok doon sa may pinto. Tingnan namin, wala naman din. Sa labas din, ganun din. Kala mo may kahul ng kahul yung aso. Tingnan namin, wala naman din. Ako si Estrella Barrios, caretaker nitong bahay na luma. Ang edad ko ngayon 68 na. 40 anyos na ako dito sa bahay na ito. Nung lumaki ng mga anak ko, yan, may apo na. Lahat. Dito sa komedor na ito, makikita mo, minsan gumagalaw yung silya, may humihila. Pagtingin namin, wala naman. Sabi nila, baka pusa. Wala naman kaming pusa, nasa baba lahat. Kaya sabi ko nga, naku, huwag na kayong papanik para huwag kayong matakot. Kaya nasa baba kami lahat ngayon. Kasi nga nung isa pa, nung magpipicture yung mga apo ko sa cellphone, nakakita sila ng babae na wala nang mamuka, mahaba buhok, nakaputi. Yun, naanoan namin na talagang meron pa rito. Minsan makikita na nagse-cellphone sila, selfie sila ng selfies, merong nakasama sa likod. Madami kami dito nun, yung mga pinsan niya po, kasi nga bagong taon po nun, December 31. Nagkakagulo sila, tapos kami pong tatlo, nasa isang tabi kami. Nag-selfie nga kami, ganun. Tapos yun po, parang nakakatakot talaga. Naramdam mo may nakatingin sa'yo. Nandun po kami ni Nicole, tapos may dalawang upuan po, tapos yung camera po, nasa harapan namin dalawa. Nakita ko na yung babaeng nakaganyan, nakasilip na ganyan, tapos matagal siyang nakaganon. Sobrang nakakilabot po. Pero sanay naman na po kami kasi matagal na kami pumapanik dito. Pero iba pa rin po yung pakiramdam na parang may nakatingin talaga sa'yo. Parang so, lagi po siya nakabantay, gano'n. Yung bahay namin, tsaka yung tindahan namin dati, kitang-kita yung bintana na yan, parang nakasilip. Tapos nakita niya nga yung babae na nakaputi, pero hindi niya makita yung mukha, pinakawayan lang siya. Kung ano yung itsura ng babaeng nakita namin nun, ganun din yung nakita niya, pero sa kanya walang mukha. Marami nagsasabi, matatanda, pag daw nagsiga, nawawala yung mga espiritong masasamang
Ano, kapares niya, yung apo ko, isa kong apong maliit. Nagkasakit, nilagnat. Ang sabi nung naghihilot, yung nagtatawas, na ano raw, nabati dito sa may hagdang na bato. Eh, nung pinatawas ko, nawala naman. May duwende daw dyan. Yun, gumaling naman siya nung tinawas. Yung pagsisiga naman yun, nawawala daw yung mga masasamang spirito. Kasi tinatangay daw. Yun ang sabi ng matatanda. At pati sa ilalim, nagsisiga ako eh. Diyan sa ilalim ng bahay. Pagka alas 5 at mga 5 to 6, kailangan bukas na yung ilaw ng 12 Apostoles. Kasi ayaw nila ng walang ilaw, parang may naglalakad. Parang may humihilaban ng kadena. Ganun. Yun ang ano nun. Kaya ang gawa ko, pag mga 5 to 6 na, bukas ay ilaw. Ako ay si Ginoong Manuel Tikboy de Leon Lipana, may sapat na gulang, senior citizen, naging isa sa mga tagapagmana nitong bahay nito mula sa aming mga ninuno, galing sa pamilya de Leon. Itong bahay nito ay sa abot ng aking pagkakaalala, ay pinagawa ng aking lola, si Doña Crispina de Leon. Nung ipinagawa niya ito, napangasawa na niya si Ginoong Damaso Sempio. Ang pinaka-historical value o historical moment na itong bahay na ito, dito natulog nung huling gabi ng buhay niya si General Gregorio del Pilar bago siya pumunta sa Tirad Pass. Nung panahon naman ng Hapon, ito hindi naging garrison. Ito ay naging tahanan, tirahan ng mga junior officers ng mga Japanese Imperial Army. Ang 12 Apostles, namana namin yan sa ninuno ng aking lola. Meaning, ang lola ko, may lola. Yun ang nagpagawa nito. Itong 12 Apostles na ito, binili ang mga muka sa Europe. Dumating dito yan, muka, 2 kamay, saka paa. Pinaparada natin yan during Holy Week. Kanya yan, nakaupo yan sa mesa. Last Supper. Kaya nakamesa yan. 12 Apostoles, at saka isang Jesus Christ, 13. Ang extra, 2 helper. Kaya 15 estatwa ang nasa karo. Ang De Leon of the families, well-known families of this town. And if you will notice, most of the big houses here are owned by one family. But itong street nito are mostly the De Leons. Ako si Maria Parchamento. Dito ako nakatira sa bahay ni Don Felix de Leon, San Vicente, San Miguel, Bulacan. Ako ang caretaker dito. Naman ako sa mga magulang ko.
wala na sila, ako na ang namamahala. Marami nang naburol dyan sa ilalim, sa silong. Yung tatang ng inang ko, asawa ko, anak ko, pamangking ko. Kasi nung araw daw, meron daw naghihila ng kadena. Siguro nananakot o ano. May yabag, mga yabag. Kasi nung buhay yung inang ko, malulitawin siya. Nararamdaman niya lahat. Niupo ang dalawa ron, rocking, gano'n. Wala naman daw tao, bakit nagsisiso, gano'n. Ako po si Lea Canyon, pamangkin po ako ni Tita. Dito po ako nakatira sa bahay po na ito, dito na rin po lumaki. October 30 po yun, 2002 or 2003. Bababa po ako dun sa may banyo namin. Mag-uundas po yun eh. Pinagtulos po nila ng kandila po. May nakita po akong babaeng nakaputi. Para siyang nakaluhod or hindi ko po alam kasi walang paay. Tapos kulot siya. As in kulot lang na, parang ganyan lang, kaganyan lang siya. Dito ko po nakita yung babaeng mahaba ang buhok na kulot. Nakaluhod po kasi siya. Tapos para po siya nagdadasal dun po sa picture. Tapos nakasilip po ako dun sa may pinto. Pinapanood ko po siya. Bigla na lang po siyang parang lumutang o kung ano man po. Hindi ko po alam na kung sino po yun. Kasi po babaeng mahaba buhok na nakaputi. Sinento ko po kay Papa. Sabi po niya, paano kaya kami makikita ng babae? Wala naman tao dito. Wala naman po kami kasama. Minsan po pag nasa banyo ko, parang may lumalakad. Maririnig mo naman po na parang may tao. Hindi naman po pusa kasi yabag eh. Yung likod namin na yan, ayon din, balita rin, kwento, mga matatanda, nagpasalin-salin na. Yung daw mga Pilipino dyan, ihahagis, i-throw, i-cha. Kaya yan ay kasabihan ng maraming nakalibing na pinatay dyan ng hapon. Sa imahinasyon ng ating mga katauhan at saka sa ganda ng mga writers, imagination ng mga writers at napapanood sa sine. At pag nakakita ng malalaking bahay na luma, nagiging na, parang standard na mayroong multo dyan. Hindi pa ako nakakaramdam, personally speaking. This house reflects the rich history of this town. It shows that during those times, there are people who are cultured, educated, and entrepreneurs. They are the pushers, movers of this small town economy of this town. Isang malaking problema na hinaharap ng mga may-ari ng mga bahay ng mga antigo. Una, ang maintenance ito. Dahil sa lalaki at sa originality ng mga materials, kung ipipreserve mo, napakahirap at matindi rin ang presyo. Ang mangyayari, kung hindi maaalagaan ang bahay, darating ang panahon na ito ay halos hindi na mapapasok o hindi na matitirhan. At kung meron mang papasok dito at meron mang titira dito, mangangamba dahil hindi siya nakakasiguro kung maayos yung bahay, kung bibigay na yung bahay.
Kaya maiisip niya, mukhang minumulto siya. Dahil sa sitwasyon, kondisyon ng bahay, makakapag-isip ka. Dahil matatakot ka na eh. Umaakit ka pala sa bahay, natatakot ka na eh. Pero kung ayos at may tumitira, palagay ko wala nang mangyayari.